Sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na maaring may kinalaman sa 18 dating bodyguards ni Saldico ang banta sa Senado batay sa impormasyon mula sa National Bureau of Investigation o NBI. At bilang pag-iingat, naka-heightened alert pa rin ang Senado at naka-work from home setup ang mga empleyado nito. May unang balita si Ian Cruz. Kahit naka-work from home ang kanilang mga empleyadong, maigpit pa rin ang seguridad sa Senado na nasa ilalim ng heightened security alert. Kasunod pa rin yan ng intel na ibinahagi ni NBI Director Melvin Matibag na may seryosong banta umano sa Senado. Kaya dinagdagan ng mga pulis. Sinasala rin ng husto ang bawat pumapasok habang suspendido naman ang pagtanggap ng bisita. Hindi ko lang masabi in detail, no? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no, sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo. Inusisa si Senator Win Gatchalian kung may kaugnayan ba ang banta sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na noong Lunes ay nasa Senado at hindi nakasalang sa consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ng New Majority. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why out of abundance of caution, we took these steps para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Habang pinaigting ang seguridad sa Senado, ang OSAA nakipag-ugnayan sa intelligence community para malalim na masiyasat ang banta. NICA, PNP, and the Armed Forces. Ano yung nirelay nyo sa kanila? Seeking for to verify and validate yung information ni NBI Director. Sino daw yung manggugulo? Yung 18 ba yun? Yun ba ang nasa specific intel? Wala akong information on that. No. That's why we're asking the different intelligence community to help us on this information. Sinisika pa naming makuha ang panig ng 18 dating bodyguard ni Ko sa pamamagitan ng kanilang abogado ang si Attorney Levy Baligod. Para naman kay Senador Ping Lacson, ang lumalaki umanong pagkadismaya sa hanay ng sandatahang lakas hanggang sa batalyon at regional levels ang dapat alalahanin. Lubhaan niya itong delikado kapag sinamantala ng mga gustong magpabagsak sa gobyerno. Sinusubukan pa naming makuhang pahayag ng pamuno ng Armed Forces of the Philippines. Sabi ng Philippine Army, nananatiling nagkakaisa ang hukbong katihan na mission-oriented at dedikasyong magsilbi sa mga Pilipino at pagtiyak ng kaligtasan ng bansa. Ito ang unang balita. Ian Cruz, GMA News. Mula pa noong Mayo, nananawagan ng ilang business group sa Senado na ayusin na ang liderato nito para maibalik ang tiwala at kredibilidad sa institusyon. Apektado na raw ang ekonomiya ay isa sa mga nananawagang grupo ng Management Association of the Philippines. Kapag may political instability, hindi raw may kahit ang mga negosyante na mamuhunan sa bansa at hindi may kahit ang mga consumer na gumastos. Nauna na rin sinabi ng Malacanang na may epekto sa ekonomiya ang gulo sa Senado at may mga nananamantala raw para isisi ito sa Pangulo. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang mga lider ng Senado kaugnay niyan.